Bago ang lahat, luma muna. Ito yung mga players na bumagsak or naging tainted yung kanilang karir dahil sa isang play or kaya sa isang game. Marami mga plays at games ang nangyayari sa NBA. Pero kapag nagka-problema yung isang player, merong isang game doon or isang play na babalikan. So ang una dito, outside kasi ng NBA, pero NBA player din yung gumawa at technically NBA player din yung nadisgrasya na player, yung dunk ni Vince Carter noong 2000 Olympics na hindi lang naman isang beses na merong play na tinalunan ng kapwa player yung isang player sa isang actual game. Si Giannis kontra dati kay Tim Hardaway Jr. sa Knicks at si LeBron naman kontra kay John Lucas nung nasa Miami Heat pa siya. Pero yung dunk ni Vince Carter kontra kay Frederick Weiss, yun ang isa sa mga immortal dunk. Nangyari yun sa Olympics. Si Frederick Weiss na-drop sa NBA noong 1999. Kasabayan niya noon si Elton Brand, Steve Francis, na una pa siyang piliin kontra kay Ron Artest. Naging controversial pa yon dahil iniwasan di umano ng Knicks si Artest kahit galing pa siya ng St. John na hometown din naman ni Artest yung Knicks. Hindi pumirma noon si Frederick Weiss sa draft season niya kahit pa pinipilit siya ng kanyang agent at co-owner ng team na pinaglalaroan niya sa France. Ng 2000, nung sumunod na taon, nagka-interest ang Knicks lalo dito kay Frederick Weiss dahil kay Patrick Ewing na expiring contract na at ayaw ng Knicks na magbigay ng malaking kontrata. Kaya lumipat siya dati ng Seattle. Kasabay din ang taon na malakas yung interest ng Knicks bilang pamalit si Frederick Weiss ay naglaro nga siya para sa Olympics, yung France versus Team USA. Dito ginawa ni Vince Carter yung tinatawag nilang Dunk of Death. Tinalunan niya yung 7-2 player na si Frederick Weiss in-game play. Dahil sa play na yun ni Vince, naging headline sa iba-ibang sports website silang dalawa ni Frederick Weiss. Kasama pa doon yung mga newspaper article. Doon din biglang nawala yung interest ng Knicks kay Frederick Weiss na tuluyan ng hindi nakalaro sa NBA. Pero matapos ang 8 taon, after nang dinakdakan siya ni Vince, ay tinrade naman yung rights niya papunta sa Houston Rockets. Sinabi din ni Vince na gusto niya mag-sorry kay Frederick Weiss dahil nasira niya yung karir nito. Kaya kapag binalikan yung karir ni Frederick Weiss kung bakit hindi siya nakapaglaro sa NBA, ang babalikan lang doon yung naging dunk ni Vince Carter at mismong si Vince. Kung naalala nyo pa yung injury na sumira sa karir or nag-umpisa ng pagbagsak ng karir ni Derrick Rose, Game 1 ng 2012 playoffs, number 1 na Bulls at number 8 na Sixers. 1 minute and 10 seconds na lang yung natitira sa oras nung last quarter. Lamang ng 12 ang Bulls. Si Derrick Rose naglaro na noon ng almost 36 minutes bago siya na-injured. Secure na yung panalo ng Bulls na yon. Sa clip, balanse naman yung paglanding ni Derrick Rose pero bumagay talaga yung tuhod niya na nagkaroon ng ACL injury. Ang sinisisi kasi noon ng mga fans ay si Coach Tom Thibodeau dahil grabe yung paggamit niya sa minutes ng kanyang player. Common na kasing nagiging comment talaga kay Coach Tom Thibodeau na heavy minutes yung binibigay niya sa kanyang mga star player. Bago yung Game 1 ng playoffs, sa last 22 games, nakalaro lang si Derrick Rose noon ng 5 games dahil galing siya sa knee injury. Nagkaroon pa ng senaryo na naka-load management talaga si Derrick Rose. Hindi pa yun ang tawag nun dati. Merong game si D-Rose na naglaro siya ng 41 minutes, nakakagaling pa lang niya ng injury. Ito yung versus Detroit. After kasi ng game na yun, hindi nakalaro ng 3 sunod si Derrick Rose. So mahigpit pa nun sa load management si Commissioner David Stern. Pinagmumulta talaga niya. Pero si D-Rose injured nun. Naglaro pa siya ng 2 games na heavy minutes din bago pumasok yung playoffs na hindi naman niya kailangan maglaro dahil meron siyang iniindang injury. Yung game versus Detroit ang pinaka-crucial sa injury ni Derrick Rose dahil kahit hindi siya maglaro at matalo yung Bulls, hindi sila babagsak until number 4 ng playoffs nung 2012 season. Nung bago ma-injure si Derrick Rose, sinabi na noon ni Richard Hamilton na ilabas na si D-Rose kasi panalo na sila at lamangan ng 12. Hindi na kailangang maghapit at ilagay pa sa loob yung kanilang star player. Hindi yun sinunod na for possession pa yung lamang sa game sa 1 minute and 10 seconds kaya sa dulo si Derrick Rose na injured at bumigay talaga yung tuhod niya. Siguro after 6 years, naaalala nyo pa ang memes na to. Si J.R. Smith at si LeBron. Si J.R. Smith, 2-time NBA champion sa Cavaliers at sa Lakers. Ang last best season niya, 2018, nang makapasok ang Cavaliers sa huling pagkakataon sa finals.
against kina Kevin Durant at Steph. Ng Game 1, kayod kalabaw pa rin ng si Lebron, 51 points, 8 rebounds at 8 assists. Nasa 5 seconds na lang nung last quarter or fourth quarter ang natitira, nasablay yung free throw ni George Hill. Dito nakuha ni J.R. Smith yung rebound, imbes na itinira ay tumakbo na lang si J.R. Smith nun. Akala kasi niya di umano lamang sila ng isa, yun pala lamang sila ng tig-isa kasi tabla. Ito yung huling play na maaalala kay J.R. Smith noong 2018. Dahil nung sumunod na 3 games, hindi na nakadikit ng Cavaliers sa Golden State, hindi katulad ng Game 1. Ng 2019, ito yung sumunod na season, nagkagulo sa Cavaliers. Umalis si Lebron, nabawasan ang role ni J.R. Smith, natanggal si Tyronn Lue bilang head coach, na-injured si Kevin Love at yung ibang players. Si J.R. Smith naman nakalaro lamang ng 11 games bago binitawan ng team. Sinabi pa noon ni J.R. Smith na yung Cavaliers hindi gustong manalo kundi mag-develop ng batang players. 33 years old pa lang noon si J.R. Smith, hindi agad siya nakakuha ng kontrata sa ibang team until dumating yung 2020 bubble dahil maraming players ang ayaw maglaro. Dito siya kinuha bilang replacement ng Lakers kung saan naman siya nakakuha ng ikalawang championship at hindi na ulit siya nakakuha ng kontrata sa NBA. Nung kasagsagan ng prime ni James Harden sa Houston, noong 2018 ang unang beses na naging scoring champion siya, sinundan pa yon ng 2 sumunod na taon. Ito rin yung time na nanalo si Harden noong 2018 ng MVP at ito yung best season ni James Harden sa Houston base sa individual at team success. Umabot din kasi sila noon ng West Finals at naging controversial pa yon. May isang play doon na ginawa si James Harden na halos tumapos ng karir ng isang player. Actually, tinapos talaga niya yung kay Wesley Johnson. Noong February 28, 2018 versus Clippers, ang isa sa pinaka-iconic move ni James Harden na yung crossover niya kay Johnson. Tinitigan niya pa bago itinira. Naging trending yun ng ilang linggo pa sa NBA. Hindi lang yung move ni Harden ang nagpalala doon, pati yung score. Dahil 31-7 noon nung first quarter after gawin ni James Harden na meron pang natitirang 1 minute and 16 seconds. Tumagal yung usapan regarding sa naging play nitong si Harden kay Wesley Johnson. At lalong lumala pa yun dahil sa interview mismo ni Harden na ang sinabi naman niya, hindi siya nag-stare down kay Wesley Johnson kundi na-confuse siya kung ano ang ginagawa niya sa sahig. Bakit lang siya nakaupo at hindi niya pinipigilan yung tira ni James Harden kahit alam niyang ititira niya yung bola. Sinabi naman ng mga fans noon na may konting tulak si Harden kaya natumba si Johnson. Pero successful play pa rin yung ginawa niya. After ng 2018 season, tinrade agad ng Clippers si Johnson dahil sa reason na nagbabawa sila ng player. Papuntang Pelicans si Johnson na after niya matrade doon, na-trade ulit siya papuntang Wizards noong 2019 at ito yung huling beses na naglaro siya sa NBA bago lumipat ng Europe. So yan yung mga play or game na yung isang NBA player nagsimulang bumagsak yung kanilang karir or matatawag na pwedeng balikan kapag yung isang player na wala sa liga.